Masayang pagbati po sa inyong lahat mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo sa isang pag-aaral na may kinalaman sa pangalawang pagkakataon. Sino po sa atin ang gustong magkaroon ng pangalawang pagkakataon? Pakinggan po natin ang kaysaysayan ng isang babae na tumanggap ng pangalawang pagkakataon. May magandang mga kobrekamang nakalatag sa sala ni Tabita. Mayroon siyang espesyal na kaloob sa pagiging mapagbigay at nagtatahi ng kobrekama, kasuotan at mga kumot para sa mga taong sa kanyang bayan. Isa siyang kaibigan at katulong sa mga taong mahihirap. Ikilala rin si Tabita bilang Dorcas. Nanirahan siya sa isang bayan tinatawag na Joppa na isang abalang daungan sa tabi ng dagat. Maraming mga bangka ang dumarating sa Joppa na naglululan ng mga bisita. Kilala si Tabita bilang apostol o katulong ni Jesus dahil sa pag-ibig na ipinamamalas niya sa pagtatahi ng mga damit para sa taong nangangailangan nito. "Hey Tabita, salamat muli sa magandang scarf na ginawa mo para sa akin," wika ng isang bisitang nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Walang anuman, gusto ko lamang magkaroon ng kanilang kailangan ang bawat isa, ang wika ni Tabita. Bawat isa ay nagmamahal kay Tabita. Tinatanggap niya ang lahat na sa kanyang tahanan na may mainit na pagkain at regalong kanyang ginawa. Kapag walang sapat na perang pambili ng bagong damit, tiyak na tutulong si Tabita sa pagtatahi ng damit para sa pamilya. Maraming tao ang sumisigla at nagpapasalamat na may isang taong tulad ni Tabita. Hindi lang binibigyan si Tabita ng kaloob sa pagiging magiliw sa pagtatanggap ng mga bisita, kundi may kaloob din sa pananahi. Iniibig ni Tabita ang Diyos at mahal din niya ang mga tao. Isang araw, nagkasakit si Tabita, palubha ng palubha ang kanyang karamdaman at walang makita ang doktor na kagamutang tutulong sa pagbuti ng kanyang kalagayan. Paglipas na ilang sandali, namatay si Tabita. Anong pagkakagimbal ang nadama ng mga taong nagmamahal sa kanya. Bawat isa nasa bayan iyon nawasak ang puso at umiyak. Hinugasan ang kanyang katawan at naghanda para sa paglilibing. Samantala, narinig ng ilang mga tao nasa kalapitan ng bayan si Pedro, naalala ng ilan sa mga taong hindi lang nagpapagaling ang mga disipulo ni Jesus, kundi nakapagpapabalik din ng buhay. Naniniwala silang magagawa ni Pedro ibalik ang buhay ni Tabita. Nagsugos sila ng isang taong hahanap kay Pedro at hilingin pumunta upang tulungan sila. "Pedro, maaari bang pumunta ka ng mabilis na iyong paggagawa? Namatay si Tabita," ang wika nila. Sumama si Pedro sa mga tao at nang makarating sila, umakyat siya patungo sa silid kung saan nakaiga si Tabita. "Kailangan kong lisanin ninyong lahat ang silid. Maaari ba?" ang wika ni Pedro. Lumuhod siya at nanalangin sa Diyos.
At pagkatapos tumingin siya kay Tabita at nagwika, "Bumangon ka." Inimulat ni Tabita ang kanyang mga mata at bumaba sa kanyang kama. Habang naglalakad palabas ng silid, bawat isa ay nakatingin ng may kamangha at pinuri ang Diyos. Isang himala mula sa Diyos ang naganap. Buhay si Tabita, ang kanilang wika. Nagsimulang ibinalita ng mga tao sa bawat isa ang ginawa ni Pedro sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at marami ang nagsimulang maniwala kay Jesus. Binuhay na muli si Tabita upang ipakita kung gaano siya kamangha-mangha. Ang iyong bahagi, anong mabuting bagay ang iyong magagawa upang tumulong sa ibang tao sa iyong komunidad o iglesia? Maaring mamulot ka ng mga basura sa parke, tumulong sa mga nangangailangan sa pagbigay ng donasyong pera sa tulong ng iyong magulang o mamigay ng mga damit na hindi mo na kailangan. Papaano nagiging saksi ang pagtulong sa mahihirap at mga nangangailangan?